good evening, welcome back sa ating channel. So, kita nyo naman, naayos na natin yung ating growing area. So, pati po yung mga nandito, nalinis na rin ng aking mahal na kabiyak, no? So, pagpasensyahan nyo na lang yung mga ingay sa labas. So, wala pa rin pasok ngayon kaya ganon, no? Tuloy ang ligaya, sabi nga, no? So, tayo naman tuloy yung ating pag-aasikaso dito sa ating growing area. So pati sa baba medyo nilinis na rin namin. Hindi pa perfect, no, pero at least malaki na yung na-improve. So mas masarap ng kumilos sa growing area na malinis at organized. So ngayon ay ating ipopropagate yung ating Helianthora. At kung may time pa mamaya, pati yung Pingicula and Adelaide or Drosera, ano natin yan, propagate na rin natin. At yung mga nepente, siguro sa mga susunod na araw, kung magkaroon tayo ng time or wala na tayong pasok, asikasuhin natin yan. So unahin na natin itong Helianthora. And so unahin kaya natin itong mas rare, no? Itong ibang na ito, cultivar na ito. Medyo rare itong na ito, Helianthora na ito. So wait lang Lubos na nga natin lahat siguro. Ayan, ang labo Ayan. So ingatan ko kasi alam nyo na, Helianthora malupang pa sa piatos to. Kailangan natin ingatan. So lagay natin muna dito. Kunin natin yung remaining na dalawa. So diniligan natin to kanina nung poop ng ibon. Pero wala wala, may time tayo. Sayang naman kung hindi natin ipopropagate. Pero lagyan natin ng poop pa rin or hindi ko na lang tanggalin tong natirang tubig dito na may poop. Poop ng ibon yun bird poop. So ayan, start na tayo. Unahin ko to kasi kita nyo yan, ang daming live sphagnums. So isang lang trivia, lahat ng sphagnums na live, kahit red cultivar pa yun na sinasabi nila, magi-green din yan pagka outdoor. So bihira yung mag-red nga pagka yung setup natin ito lagyan to outdoor, low humidity, no? So tapos kahit pulsan pa yan, bihira mag-red yung live. Nagre-red lang siya pagka sobrang init, tapos malamig yung lugar. Mainit means pulsan, tapos low temperature. So ayan, inababad ko ng kaunti para matanggal yung mga perlite na ilalim. So babad ko muna yan, angat ko to. Yun, magandang cultivation.
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd know. Ito palang Helianthora na to, Helianthora minor pilosa ex McDonald. So ayan yung unang na propagate natin. So ngayon yung isa naman, yung isa ay Helianthora pilosa burgundy black ex Sarraceno Nedes yata, basta yun. Ito propagate natin to kahit mga 3 hati, kasi kung mapapansin nyo, ayan, meron na rin naman siyang mga ibang mga growth point. Ayan, maganda yung pagkakahati o tsamba lang. Ayan. Bara-bara tanim lang to dati. Hindi ko alam na magdadami pa rin siya. So yung mga pataas ay yung mga bagong growth niya. Kanina na empty bat. So ayan, ano ba to? Ayan, ito yung panghuling dalawa kasi yung iba na itanim na natin. Andyan o. Naka power bank na ako ngayon. Tapos ito yung isa. Yeah, wait lang, hirap kumilos. Ayan, so flex ko lang sa inyo yung ganda ng root system nila, diba? So ang ganda ng root system nila, nakakatuwa. So ayan, ipopropagate, hati-hati natin ngayon yan. So good call pala na hindi ko nabenta to.
Ayan, so titibay na natin. Gandang hati yan, di ba? So problema yung mga susunod, wala masyadong roots pero ayos lang as long as may laman siya. Di ba? May side to may laman, ito rin meron. Okay na to. So ayan, maganda-ganda yung hati natin. Linisan ko lang. So, okay na yata ito. Okay. Ayos rin to. Diba? Okay rin. Ito okay rin to. May laman siya. Ito naman panalo, diba? May dalawang root system. Ito meron din. So salamat sa Diyos at nakapag-propagate tayo ng maayos-ayos ko. Ito ayos din siya, meron din konti. Ito yung accident kanina pero palagi ko tutubuan din ito. Ayan. Ayos rin. Hindi ko na malayan. Ito na yung mga na-propagate natin. And bago ko diligan, pakita ko muna sa inyo. Wala nang battery kanina pero at least nairipat na natin ng maayos. So mas kumbaga sinalansan natin sila na mas maayos kasi na-divide natin yung minor ng marami. So kailangan natin i-rearrange. Kumuha na rin ako ng mas magandang medium, mas fresh kesa dito. So ayan, didiligan na natin. Iniisip ko nga kung saan ko ngayon lalagay kung dun pa rin or hanapan natin ng mas malilim. Pero dahil makulimlim naman, baka dun na lang uli natin ilagay. Tingnan ko na lang kung may mas magagawa pa akong ibang paraan para less yung hangin na ma-receive nila. Kailangan natin punuan bawat teacher para mas may laban sila pag nag-dry yung panahon. Ayan. So ayusin natin. Parang ito bumabagsak okay lang naman pala. So, tingnan natin kung may mga magso-survive na walang ugat.
Pero yung may mga kasamang parang rhizome or laman ng Helianthora, for sure mabubuhay yan. So maganda nga mailagay natin dun sa cage kasi para hindi magalaw. Ngayon kasi ang importante pagka kaka-propagate mo pa lang, yung hindi mo siya papakialaman, hindi mo siya magagalaw. So, yun lamang siguro. At tingnan natin kung mabibideo pa natin yung yung paglalagay ko dun sa cage. So, yun lamang. Nailipat na natin dito sa cage. At kung mapapansin nyo, nilagyan ko muna ng harang dyan ng poop tray para less yung hangin na marireceive nila. So, makakatulong yun para hindi magalaw na magalaw yung bandang ilalim para magugat siya. Kasi kung laging nagagalaw yan, matagal bago magugat eh. Mga uudlot. So, yan, minimis ko lang ulit para yung mga matitirang mga tubig sa ilalim ay yung magsisilbi naman na moisture niya sa mga susunod na mga araw. So, once na naitanim nyo na, make sure na diligan nyo sila regularly. Kasi ayaw nyo naman na matuyo itong mga bagong propagation nyo. Yung mga bagong propagate, may tendency na matuyo agad yan. So, ang technique lang, lagyan nyo lang ng tubig yung mga feature ng inyong Helianthora. So, at lagi nyo titignan, baka may mga peste dyan, natatanggalin nyo. Kanina may nakita ako sa ilalim, daming puti-puti. So tinanggal ko yun, binrush ko. Sa fresh medium ko na sila nilagay. So for sure it will take time na naman para dun sa mga langgam na magdala ng peste. So hindi ko na yung langgam ma-control talaga. So para ma-control mo talaga, kailangan sipagan mo rin. Mas masipag ka dapat sa langgam. Meaning yung pag-maintenance, huwag mo kakalimutan. Pagdilig-dilig, tanggal ng mga damo-damo. Kasi pagka ginagawa mo yun, nakikita mo talaga kung may peste yung mga plants mo eh. Yan. So hayaan ko muna kung pag-mix na to ng mga ilang minuto. Ayan. So yun lamang. Wala na akong may i-add pa, maliban na lang siguro after 2 to 3 weeks didiligan ko na to or imimiss na mga tubig na may poop ng ibon para, di ba, mas maging vigorous siya. May kasi kailangan nila rin ng pagkain eh. Kahit carnivorous plant yan, maasa pa rin yan ng makahuli ng insekto or madumihan sila ng ibon or hayop. Ayan. So God bless, Happy New Year ulit. Bye bye.